every day of our lives, we will keep on praising you. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hey! 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 Araw-araw ka namin pupurihin, Panginoon. Araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Panginoon, wala kang katulad, walang papantay sa'yo. Hallelujah! Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon,
Jesus. We worship you in this place, Lord. We exalt you, Jesus. For you are so worthy of our praise, of our worship. It says in Revelation 4, verses 10 to 11. 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. And they lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you created all things. And they exist because you created what you pleased. You are worthy, O Lord, our God. Oh, you are worthy, O Lord, our God." We praise you, Jesus. The one who humbled himself to die on the cross for us, for our sins. Worthy is the Lamb. Hallelujah, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. 'Cause worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. And worthy is your name. And worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. And worthy is your name. Oh, may you be exalted in this place, Jesus. Oh.
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the name above all names. Oh Jesus. Oh, you're worthy, worthy, worthy. Oh, you're holy, holy, holy. Oh, you're worthy to be praised. Oh, you're worthy of it all. Oh, Jesus, you're worthy of it all. Oh, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you're worthy of it all. You're worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. In the Bible, they offered incense to the Lord, and it represents their worship and their prayers. So this morning, I pray that may our worship be a pleasing aroma unto the Lord, worshiping Him in spirit and in truth. Oh Jesus, you deserve the glory. You are so worthy. Hallelujah, Jesus. Oh Jesus. So day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. So day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night,
voices. Come on, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ayan, good evening everyone. Welcome to our TNR or Thursday night recorded. Yan, recorded kasi tapos na. Ayun. So, ayan, welcome po sa aming church. For those who are watching for the first time, if you're a first timer, ayan po, as ambassadors of God, we welcome you home. Ayan. For further announcements lang po, ang ating couples fellowship ay gaganapin po ng June 22. And ang registration link or lang QR lang po, pa-wait lang po tayo for further announcements. Ayan po. And also, ang ating mid-prayer and fasting ay gaganapin ng June 30 hanggang July 6. Ayan po. Pag July 6 na, magsa-start na ang Alpha for adults. Ayan. So, ayun lang po, no? So, as we are here at the recording po ng ating TNR, ayan po, ang ating representative for this Thursday is ang YA. Let me hear you, please. Ayan, yan. So, thank you. Good evening. Yan. Good evening po, everyone. So, yan po. Let's get ready to praise the Lord po. Ayan. Insert yung praise and worship. Ayan, no? So, praise the Lord for this tonight. Yan. For offerings po sa mga gusto po magbigay online, ayan po, may GCash po tayo. Yan, ipa-flash na lang po ang ating GCash details and also yung BDO din po natin. Or ang Maya din po, it's also open. Yan, okay. So, are we ready to start the topic for tonight? Ayan. So, ang mga kasama ko po for tonight ay si Ate Honey. Ayan. Hello. Ayan, Ate Honey, sige. Hello ka. On mo yung mic mo. Hello, good evening po. And si Ate April. Hello, good evening po. Ayan. Sige. Alright. Yan po, pwede po pa-flash po ng ating PowerPoint. Yan. Sige po, next slide please. Yan, ito muna tayo, icebreaker. If you're going to pick one pill among the 9 pills here flashed, ano ang pipiliin mo? Ang ating patroller for tonight ay si Ate Carissa. So si Ate Carissa na bahala magtawag. Yes, hello. Ayan. So dahil mabait ako, bibigyan ko ng time na mag-isip yung iba. Charot. Yes. Mauna na ako. Pero grabe, as a person na hindi pala inom, mahirap pa inumin ng anything, gamot, ganyan. Kahit vitamins pa yan. Parang ang hirap technically pumili. Pero parang ang ganda ng magiging effect nito. So I think I would choose number, of course, 5. And pwede mo 15. Add 15 centimeters to your Ate, there's height. only limited lang talaga. 5 lang daw. Limited lang talaga. Ayan, okay. So yun yung aking sagot for our icebreaker question. So let me ask naman, sino ba? Lay, baka gusto mo ng sundan. Hindi na lalayo. Kuya Leo na. Siyempre, wala naman akong choice. Sa akin, siguro number 7. Ayan, have a lot of money. Ayan. Kasi, wala na, para mabibili ko lahat ng gusto ko. Kahit hindi ko kailangan, pero makakapagpasaya sa akin. Dead joke lang. Naisip ko dito, para mapagawa natin ng maayos yung bago nating church building.
Ayun. Oh, yes. Akala ko para sa akin eh. Pwede rin naman, portion. Sige. Actually, kanina, nag-share din si April sa chat. So, yung sagot niya is, yung pill na magiging strong, super strong siya. So, yung pill number 6. Yes. Ayan. Yung number 6 kasi ngayon kasi parang sobrang kailangan yung health. So, gusto ko maging healthy for my family. Ayun nga. Okay. Sige, sundan mo na kaya, Berna. Sige, I think pwede siyang i-help ni Ading. Sige, te. Sa akin siguro, number 3. Charot, wala palang ganun. Hindi, number 7 din ako. Kasi Kabala. syempre, di ba, parang pag adulting ka talaga, parang nadadagdagan din yung babayarin mo, ganyan. Tapos, ang taas din ng mga bilihin. At least, di ba, covered na. Yun lang. True. Thanks, Ading. Ayan. Eto. May nag-chat din. Ang pinipili niyang pill is yung pill number 1. Look 15 years younger. Ang taray. I wonder kung anong age yung 15 years younger na yun. Babalik ba siya ng young adult or babalik ng youth? Charot. Babalik ako ng pebbles. Ayan, ang ating pastora siya. Sharon, is pill number 1. Look 15 years younger. Okay. Clara, would you want to answer yung ating last? Siguro po pill number 7 din po. Pill Same ng number reason. Same ng reason kay Ate Ading. Ang dami pong bills. And ayun, para din maka-help. If mangyari to within this week, syempre para maka-help dun sa church building po. So, ayun. Yes, Yun lang may po. target. May target within this week. Charot. Adulting is real daw. Ayan. I think we can go back to you, Ann. Ayun, thank you so much naman. Ayan, lahat, no? Halos lahat. Number 7. Yun nga kasi sabi nga ni Kuya Leo sa comments, adulting is real. It's very, very real. Ang sakit sa ulo. 'Di ba? Ayan, sige. Matanong din naman ang mga aking mga kasama, no? Si Ate April nakasagot na. Si Ate Honey, anong sagot mo Ate Honey dito kung pipili ka ng isang pill? Ako, siguro para maiba na lang. Number 9 ako. Get millions of followers. Kasi parang parang I want to be influencer in my faith. Ayun. Wah. Na. Uwi na tayo, yoko na. Competitive Ayun nga, kay no? Kuya Leo at kay Clara for the church meeting. Oo nga, taob na, uwi na. Ayoko na. Parang nahiya na ako sa sagot ko. Next question, gano'n. Ayan, so sa akin naman yung number 4. Kasi, yun nga, may condition kasi ako na PCOS. So, I can eat anything, pero mayroong mga consequences yung if hindi ko siya ayusin. So, lahat naman, di ba, pag may sobra, hindi siya maganda. Pero yun, sana I can eat without gaining weight. Kasi ang hirap magpapayat. Anyway, ayun, sige. Moving on. So, sino dito nakapakinig nung last natin na topic nung Sunday? Because that's we're going to talk about today. Sige po, next slide. And ang topic natin ay before it's too late. Yan. Medyo yung clock dyan is parang, tingnan mo, lumabas na yung kamay niya. Kasi nga, it's an alarm. Right? So, ano ba meaning ng it's too late? Yan. Sige, next slide, please. Yan. Ang it's too late is, sabi dito kay Google, yan, an opportunity or unnecessary action has passed its best time and is no longer effective. Or, in other words, missed opportunity siya. So, yun, from the word missed, syempre, it's already passed. 'Di ba, Ate April, Ate Honey? Yes. Yes. Ayan, sige po.
So, Parang eto, wala ka next nang magagawa. yes, wala ka nang magagawa kasi you've missed that chance na. So, ito po ang ating first question for the night. What is your greatest sana in life? Ayan. Sige, ano tayo? Tawagin natin ulit si Ate Carissa. Wait. What is May lag. Okay. Another question for our audience. Okay. What is your greatest sana in life? Hindi mo na-prepare doon Magtanong Hindi tayo. po. Baka mamaya yung iba sana ng ng girl group, hindi po ha. Sana is like your wish, ganyan, or ano ba bang other words na other terms ng sana? Yun, 'di ba? Okay. Sige, medyo pagbibigyan natin onting Oo time. nga crew. Ang sorry naman ng mga nakasagot na hindi. Tatawagin ko pa rin kayo kahit nakasagot Oo na naman. tayo kanina. Okay. Susan, kaya mo ba? Lagot. Akala ko safe na. Ako na ba, te? Sana, Go! greatest sana, siguro na-maintain ko yung weight, yung fitness ko dati. So, it's hard, What happened? Yun. So, yung Wow, sa Happy mga Bella. greatest sana. Yes, I'm done. Yes, thank you, Susan. Yan. May kasunod na agad yung sumagot. O, sabi ng aking pinakamamahal na asawa, charot, may pinaka. Sana daw hindi nangyari yung COVID era. Ilang years nga yun, ang COVID era? 2020 to 3 years, di ba? Parang ang daming ang nangyari dato. Parang mga 2022, mga ganon. Mga 3 years, no? 3 years na magal yung COVID era. So, parang tumigil din talaga yung mundo ng karamihan that time. Okay. Sana daw di nadag. Parang ang lalim ng hugot nito. Yung feel niya kanina, gusto niya look 15 years younger. Yung sana niya ngayon, sana di nadadagdagan ng edad. That's her greatest sana in life. Ala, yun din po yung sagot ko. Ano yung sagot? Yung di nangyari yung COVID. Okay. Ala, anong yung isasagot ko? Parang, okay. Sana, in relation to my mom, siguro. Parang, sana mas naging patient ako sa kanya before. Nung time na, kasi ko, diba, ganyan. Pero may, siya, nung nagsisimula pa lang yung sakit niya, nagsimula yun ng super kulit, ganyan, at tipong hindi kami makatulog ng gabi kasi daldal siya ng daldal, kalabit siya ng kalabit sa'yo, gano'n. So parang, alam mo yun, nakakainis yung mga ganung moment. Pero, ngayon, natahimik na lang siya, hindi ko siya makausap, gano'n. So parang, sana lang I could have been more patient to her in those times kasi sobrang namimiss ko yun. Ayan, kasi parang saglit lang po ako naging edad rin. Kasi parang sabi ni Clara dito, kasi parang saglit lang po ako naging youth. Naging young adult agad. Okay. Oh, may another sana si ate siya. Sana buhay pa si mami. Oh. Yan. Ano po trigger warning? Oo nga. Wala po ako. Sinimulan ko. I'm so sorry, guys. wala po kami, baka mapaiyak po kayo, so tissue. Wala po kaming goal. Pa-heavy ng pa-heavy. O sige, pa-heavy ng pa-heavy. Sige na, balik kunin na mo natin. na nga. Balik mo na sa tuan. Ayan, sige. Ate April, Ate Honey, may gusto ba ano itong question na to? And what is your greatest sana in life? Ako siguro yung greatest sana is, sana mas nakinig ako sa magulang ko. Ayun. Kasi parang parang as young adult, parang you need all the advices from your parents kasi they've been there. So, yun. Siguro yun yung parang greatest sana ko talaga. Kasi parang baka yung mga ganun. So, sana mas nakinig talaga ako sa kanila.
Kasi mas alam nila. Yeah. Nakaka-ano din. Naririnig ko din kila mami. Sa amin ka makikinig kasi kami, alam na namin yan. Hindi ako naniniwala sa ganun noon. Pero Yes. totoo pala talagang alam nila. Pag adult Alam ka na na, nila. iba na kasi talaga. So Yes, parang tama. marirealize mo talaga, diba, na parang, ay, napagdaanan na nila to talaga. Ito talaga yung parang, diba? Yeah. Parang, if you look back, parang, oo nga, tama nga yung magulang ko. So, yun sa akin. So, parang, sana, mas nakinig ako sa kanila. Yan. Sana. Ate Hani. Ako siguro, tama yung kay Ate April. Pero feeling ko hindi naman nagkulang sa paalala yung parents ko. Matigas lang talaga ulo ko. And yung greatest sana ko is Ayun pala. yung greatest sana ko siguro sana mas maaga ako naging Christian, parang ganun. Oh. Ayun. And kasi parang bata pa lang kami, marami na naming parang nakita ko na yung way ng Lord sa family namin na marami talaga nagre-reach out sa amin. Ganun. So, hindi nagkulang ang Lord. Pero syempre parang andun ako sa point na hindi pa ako ready to parang to get serious. Ganun. So, yun yung greatest sana ko na sana naging Christian ako siguro na ayun yung greatest sana. Thank you, ate. Again, uwi na tayo. Taon na naman. Ang alala. Dapat pala ate Hani, hinuli na lang kita. Nauna na akong sumagot. Kasi my greatest sana in life. Ah, for the longest time, I've always wanted to be a ballerina. Yan. So, yes, sumasayaw po ako. Baka mamaya nagulat kayo. Yan. So, gusto ko po maging ballerina. Sabi na, nagkaroon na ako ng a few steps before, tatry na ako i-enroll ni mommy, pero ako daw yung umayaw. Ate Hani, sana, yun yung aking greatest sana. But nothing compares dun sa sagot ni Ate Hani. Pero ang ganda, ganda. Ayan. So, yung verse natin na tututukan natin ngayon, sige po, next slide po tayo. Ayan. This talks about the parable of the rich man and Lazarus. Mag-start po siya sa Luke chapter 16 verses 19 to 31 po yan. Pero hinati-hati ko po siya. So, for this slide is 19 to 21. Ayan. Sige, basahin ko muna. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Ayun. Sige. Ate Hani. Sige, pabalik mo muna po ng slide. Thank you. Yan. Ate Hani, ano mo dito? What's your take? Hello, Ann. Basahin ko ba? Ay, ano ba? Sorry. What's your take dito sa verse na to, Ate, Yes. siguro parang kahit dati pa meron na ano, differences pagdating sa estado ng buhay. Ayun, it is something na hindi na bago na merong talagang mayaman at merong mahirap. Ayun. And ayun, parang yung dito nakita ko kay Lazarus, parang kasi itong rich man na to, 'di ba, parang siya, yun nga, mayaman siya. And before yung panahon ni Jesus, masasabi mo na blessed ang isang tao ni Lord kapag ka asensado siya, kapag ka wealthy siya. So, knowing yung life naman ni Lazarus na ayun nga, may sakit siya, beggar siya, parang people see him as cursed. Ayun. Yun, no? And yun nga, na parang
parang may judgment agad ng buhay nila. Andun yung parang may blessed man. Tapos yung si Seo, yun yung take ko dito sa first part na to. Yeah. Ayun. So, ano ba yung ibig sabihin ng luxurious, no? Luxury, sorry. Or luxurious, pwede din. He's living in luxury every day. So, katulad din nung sa pills natin going back doon, no. Iba sa atin, gusto natin ng maraming pera. Kasi nga bills and syempre mabili natin yung mga gusto natin. Yun, ganun yung luxury. You have that everything can be access to you because you have the funds. Because you have the money to buy kung ano man yung gusto mo talagang bilhin. Yun. So, actually, pag narinig ko yung luxury, naiisip ko yung mga designer bags. Yan. Yan. Sa mga nakakaalam dyan, yung mga LV, GG, CC. Hindi ko alam kung pwede natin banggitin. Pero yun. So, yung mga ganun kasing types of bags or types of designer bags, it costs ng up to 6 digits yung prices nila for a piece of bag. Pero sinasabi nila na art yan, it's about the craftsmanship, yun. So, yun yung luxury. Kasi meron kang ganun ka-valuable yun. Yan. Sige po, next po tayo. Ayan. So, sa verse 22 to 23 naman, finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man was buried, and he went to the place of the dead. There in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. Ate April, what's your take naman? Ako siguro, ito yung time na, di ba yung poor man si Lazarus, ito na yung nung namatay siya, di ba? Parang, ah, ano ba yun? Parang meron, ito na yung time na nagkaroon na siya ng comfort. Kasi di ba parang dun sa first verse, isa sinabi na parang meron siyang source, ganyan. Pero dito, ito yung part na parang, di ba? Kaya parang was carried by the angels. And then, tapos yun nga yung di ba, beside Abraham at the heavenly banquet. So parang, hindi na siya dito naghihirap nung namatay yung si Lazarus. And then yung rich man, siya nung namatay siya, meron buried, pero hindi he went to the place of the dead. So, parang dito pinapakita yung ah, kabaliktaran nung na-experience niya dun nung buhay pa siya, 'di ba? There was torment, and then, yun yung time na parang, eto nakita niya, dito sa verse na to, yung nakita niya na si Abraham na kasama si Lazarus, pero on the other side. Yeah. So, parang yun, ang medyo lang sa akin dito is yung kay Lazarus, di ba? Yung parang, um, yung na-experience na before na ah, hirap, ganun. Kasi parang, di ba, parang yung description is, yung may sugat siya, pero uh, dito sa verse na to pinakita na yung comfort niya. But yun nga, the other way around, yung sa rich man, na iba na yung parang iba yung naranasan niya. Torment. Torment na baliktad nung comfort kay Lazarus. So yun yung take ko, no? Kasi parang, um, ano ba yung, parang ano yung sa atin ngayon? Ano ba yung natin? Parang naisip ko lang, if yung kay Lazarus or yung sa rich man, yung ngayon na na-experience natin. Yun. Yun. So, yun no, yun nga, makikita talaga natin yung big difference nila. Tama ka Ate April, maganda na point out mo yun na parang nagkabaliktad sila ng situation. Na yung poor man, while he was poor here on earth, nagsasuffer siya
Pero pagdating niya naman sa heaven, tingnan mo naman, 'di ba? Sabi nga ni pastor nung last time, naka-samgyup siya, 'di ba? Nakaganon niya, naka-layout sa table niya, tapos kasama niya, nakaupo, kineri siya ng Yes, angels, 'di ba? naka-buffet. Ayan, naka-buffet siya, no? Yun. So, from this life, kasi tayo din, 'di ba? I mean, for us here in earth, on earth, tayo din, syempre may mga suffering side. Kaya nga gusto nga natin ng maraming pera para, the bills and all, mabayaran natin. But there's a reason din naman kung bakit tayo nagsasuffer. It's for us to learn something. So, ano lang to. Ito wala to sa sa slides natin. Have you ever experienced something na you went through na talagang what do you call this? Parang nag yung nag-suffer ka talaga but in the end okay naman, naging okay ka. Sige. Sorry, ako ba? Go ate. Ano, ah, siguro oo, meron. Hindi, sorry, meron talaga. Kasi, um, actually, nung una is I thought na ano siya, hindi ko din siya masabing suffering ngayon. Kasi parang, at first, talagang iniiyak ko yun. Parang before, yung cell leader ko before, iniiyak ko yun. Parang sobrang stress, grabe talaga yung ano ko doon. Grabe yung, parang it, um, iba yung stress level niya kasi sa work related. So, I think mostly ng ano sa young adult, no, sa Yeah. work. So, na-experience na tayo ng stress. Pero ayun, before, nung time na yun, na-experience ako ng stress as in, iniyak ko siya, inano ko siya, talagang pinagdasal ko. Pero alam mo yun, hindi siya agad na resolve. Yung, yung time na yun, parang kasi meron ako kailangang i-prove na parang, um, hindi ko alam if you're all familiar with audit. Pero yun, I mean, yun, nag-undergo ako ng audit, parang yun. So, grabe lang yung stress kasi parang pag ina-audit ka, parang they have this, parang ang dating is you did something wrong, parang they prove like that. Pero, yun, siguro, looking back, ano na siya, hindi siya, kumbaga, siguro I went through that para it made me stronger din kasi dun sa faith ko. Kasi parang yan nga, all throughout noon, kumbaga parang iniiyak ko siya dun sa cell leader ko, gano'n. So parang, um, mas, mas naging stronger ako in terms of, yung sa relationship kay Lord. Kasi kumbaga parang, alam mo yun, parang pag you don't have anyone, parang di mo na alam yung gagawin mo. So, parang alam mo yun, kay Lord ka na talaga parang you surrender it. And true enough, after nung stress, para almost, siya hindi lang siya months, ganon. So, yun, it led me to deeper uh, relationship kay Lord. Ganon. So, parang it's something na, it's parang yun, phase na I can say na parang it made me stronger dun sa relationship ko kay Wow. Through audit. Lord. Parang no? Pero Pero kasi, ano, yun, lang siya. Phase na lang siya, kumbaga parang titignan ko, pero during nung time na yun, parang grabe. actually ako din nakaranas din. Hindi naman kami yung solely yung natutukan sa audit, pero yeah, it's a big pressure pag narinig mo na yung may audit tayo ngayon, parang lahat ng tao sobrang yung stress levels nila ang tataas na. But it's going to Oo. be worth it in the end kasi alam niyo na din naman pag narinig niyo na napasado kayo, goods na lang. Yes. Yan. Yan, sige. Thank you, Ate April. Ayan. Ate Honey, ikaw.
Ano to no, yung parang long suffering na parang experience. Ako siguro same kay Ate April, sa workplace din. Ayun, sana malinaw ako. Ayan, kasi parang yung work ko 'di ba sa design. So, ako yung parang unang designer, ako yung pangalawa sa company. So parang isa ako sa mga pioneer. Pero yung designer na sinundan ko, parang matagal na siya. So parang may comparison and all. And dumating sa point na parang ang tawag dito, parang weakest link ako sa pagdating sa design, ganyan. Tapos, um, lagi akong parang ayaw nila yung design ko, ganyan, sa mga Japanese. Kasi parang mas nasanay na sila doon sa parang kung paano mag-conceptualize yung unang designer. So may comparison and parang ako iba yung parang parang atake ko pagdating sa design. And parang ang tagal ng season yun ng buhay ko na parang kailangan akong palaging may patunayan. Tapos parang kahit binigay mo yung best mo, hindi enough, ganyan. Tapos, mapapatawag ka, ganun. Tapos, bakit daw ganun? And then, minsan, yung parang kapag hindi mananalo yung project, ganyan, parang isisisi sa design. Tapos, parang dumating ako sa point na, that time kasi parang before pandemic, super OT kami. As in, talagang nagdadatlong shift kami, ganun. Kinabukasan na kami umuwi. As in talaga. Kasi, alam mo yung kahit nasa 25th floor kami, tapos ako na lang mag-isa doon. Alam mo yung parang mas takot ka sa deadline kaysa sa kung ano man yung ma-experience mo mag-isa doon sa office. Ganon katindi. And parang yun, iniiyak ko yun sa Lord na parang dumating ako sa point na gabi-gabi ako umiiyak na Lord, para ba talaga sa akin 'to? Kinol mo ba talaga ako dito sa career na 'to? Yung mapapa-question ka talaga dahil dun sa mga sa mga challenges na dumadating. Pero parang dun 'pag nandun ka na sa endpoint nung buhay mo na parang hindi mo na alam yung gagawin mo, parang dun talaga magwo-work si Lord na this time naman, parang this is my strength that will parang sustain you. And, yun nga, parang season lang siya ng buhay na dapat parang you hold on to God. Kasi parang nandun na ako sa edge na magre-resign na ba ako, magche-change of career na ako. As in talagang ganun. Kasi dumating ako sa point na parang kapag kayo maliliit na project, sa'kin napupunta. Kasi nga parang alam mo yung sa mga Japanese, parang hindi nila sasabihin na mag-resign ka na, pero parang gano'n. So parang part of parang bullying or power tripping, gano'n. And well, ako, thank God, kasi that time, parang hindi ko option na mag-resign kasi nga maganda yung benefits sa sa office. So, na-challenge talaga akong i-improve yung sarili ko. Ayan, na-challenge ako na I need to be better. Ayun, na nakita ko dun yung suffering, siya, parang it's parang a call to parang mag-improve dun sa part ko. And na parang don't give up. Ayun. Wow. Ano 'no, ganyan ganyan nga talaga. Grabe ate, mag 3 shifts. Hindi ko maano yun, ang lala. True. Umaga ka pumasok, may araw ka na rin uuwi, Oh my gano'n. Tapos walang God. tulugan. Wow. Pero yan, it shows dedication pa din sa trabaho. You really love what you're doing. Yun yung isa ko nakita dun. Ayan. So, ayan, no, thank you kay Lord na lahat tayo pinagtibay niya tayo sa mga ganyang struggles na naranasan natin sa work natin na we have an option to resign pero hindi for some reason hindi natin siya naiisip na mag-resign tayo just because we're suffering. Kahit din ako naranasan ko din yan kasi malaking adjustment sa akin ngayon sa work yung um tawag dito, yung mga admin works. Hindi kasi yun yung medyo mahirap sa amin dahil din yung adjustment period, nadagdagan kami ng load sa work. Lalo na sa akin, ang dami kong titignan na emails, ganyan. So,
ano yun, talaga nag-struggle din ako dun. Umiyak din ako noon. Nandun ako sa banyo, nakaganon ako. Sabi ko, umiiyak ako, Lord. Sabi ko, kung hindi na to para sa akin, ayoko na. Tanggalin mo na ako dito. Pero, ayan, thank you, Lord, na may trabaho pa din ako. Nandito pa rin ako sa trabaho ko. But, yun nga, no, kahit sa ganun na, may ganun tayong challenges in life, si Lord, siya yung pinaka-consistent na lagi siya nandyan sa atin. And throughout, while we're crossing that bridge, papunta sa other end, ano siya eh, parang alam mo, nakikita ko nag-cheer siya na, yeah, you did it, yung ganyan. Yun. So, going back to this poor man, kahit he suffered here on earth, no? Pagdating naman sa heaven, tignan mo, yun nga, it's a banquet, it's a buffet. Sobrang ganda na ng buhay niya. While the rich man, while he was, alam mo yun, yung one day millionaire type of thing, yung talagang waldas ng pera. Yung iniisip niya lang yung sarili niya. Nasaan siya? Ayan, he was buried and then he is placed sa place ng dead. And in torment, nakita niya yung malaking distance kung nasaan si Lazarus and kung nasaan siya. Right, ayun. Sige po. Next slide. So, may sunod tayong question. Yan, ito. Ate Carissa pa ready. Yan, ang question po natin, what was that something that you want to go back to? Sige. Ulitin ko lang yung tanong. What was that something that you want to go back to? Something. Sige, pag may naisip na kayo, chat lang. Yan. Si Ading. I want to go back sa time na buhay pa si Bunya. Kasi siya yung one of my emotional support ko from different seasons ng life ko, from youth to YA. Normal na nurse ako sa hospital. Abnormal na kasi yung nurse yung asawa ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Ayan. Ako, siguro yung mga younger years lang din. As in bata na complete family, ganyan. As in, kahit kaming magkakapatid, wala pang, alam mo yun, other commitments, mga single pa, ganyan. Parang nakakamiss din pala talaga yung mga moments na magkakasama kayo sa isang bahay. Kasi parang pag may sarili-sarili na kayong buhay, parang wala lang. Iba na. Ayun. Meron pa ba? Sige, I think we can go back to you. Ayan, sige po. Type lang kayo kung meron pa, tapos babasahin din namin later. Yan. Naghahalongkat pa sa baul kasi yan. What was that something you want to go back to? Ano ba yung akin? Siguro yung akin parang sana hindi na lang ganun kadami yung kinain ko para hindi ako ganito. Hindi ako ganito kalaki. Ayun. Pero thankful pa din ako kahit buti nga ngayon may mga plus size na damit na cute din eh. Ayan, kay Tita Sharon. Ayun sabi niya, maging bata, gutom lang ang problem. Tama, tama. Laro-laro lang. Parang rar-rar lang. Mga si Mano. Ayan, sige Ate April, Ate Honey. Go Ate Honey. Ako na. Sorry, iba yung pagkakatake ko kasi sa question na to eh. Parang ano siya, parang something na parang gusto mong balikan para itama. Ako parang ang naisip ko, if I have hello? Go ate, medyo nagaano. Pero may times na okay ka naman. Okay yung audio.
Hello, Ate Honey? Ayan, baka meron pa po sa inyo na ano, gusto pang sumagot while waiting po kay Ate April pati kay Ate Honey. Ayan, sabi ni Ate Ayan, sabi ni Ate Ading, ayan, true ate siya, nakakainis. Nakakainis nung bata ako, wini-wish ko na sana maging matanda lang ako para magkatrabaho na. Nilaman ko sa sarili kong wish. Ate Ading, same. Sabi ko pa dun sa, ano, sa tito ko na, gusto ko na magkatrabaho para mabili ko na yung mga gusto kong bilhin. O, ngayon pagdating ng nagkatrabaho na ako, hindi ko mabili yung mga gusto kong bilhin. Because bills. Yan. Responsibilities. Ayan. Ate Honey, ayan. Are you good? sabi ni Ate Kla, bumalik sa kinder. Favorite ko activity daw niya is coloring. Oy, totoo, may adult Ayan. coloring. Ayan, Ate Honey, go. And meron si Ate, hello. Sige, Ate, medyo Nawala ano si ako, Ate, ayan. So, ayan. siguro yun nga, dahil sabi ko nga ito kung sana mas maagang naging Christian ako. Mga decisions ko before, mas naging jumping. Sige, pass muna po kasi ano, Shopee talaga. Okay, sige, go. Pero narinig namin onte, Ate. So, i-continue mo na lang later. Ayan, Ate April. Ayan. Ako siguro um, yung time na buhay pa yung lolo ko. Yun. Kasi actually, yung lolo ko at first hindi talaga kami close kasi Nag, sa Amerika sila, umuwi-uwi lang sila dito. So, nung parang na-diagnose yung lolo ko na may ah, cancer, dito sila nagstay sa Pilipinas. Tapos yung parang uh, past months na nandito siya, doon na kami talaga naging close. Tsaka parang yung lolo ko, love advisor ko yun sa relationship talaga. So ako siguro, parang nung nabasa ko to, what was something that you want to go back to? Siguro yung time na yon. Kasi during that time, parang I still have time to pray for him, to share si Jesus sa kanya. So, siguro sa akin, yun yung time na gusto ko, I wanna go back to. Kasi, uh, though, saglit lang kami yung lolo ko na naging close, parang, ah, kasi nga nasa US sila, meron naman kaming communication, pero yun, ako siguro, that's something I wanna go back to. Sobrang, so siguro sa akin, yun yung missed opportunity ko. No? So, yun. Parang ito yun. Ito yun sa akin. Something I wanna go back to. Yung lolo ko kasi and lola ko is nag-church sila. Pero parang nung nabasa ko to, iniisip ko talagang mabuti. If what's that, ano, gusto kong balikan, ganyan. So ako siguro yun yung time na buhay pa yung lolo ko. Kasi sana, na-share ko si Jesus sa kanya. No? Para kumbaga, ah, ano, kumbaga assurance na save siya. Gano'n. Yun. Sorry. Yeah. Ate, may tissue ka dyan. Ayan. Ate Honey, sige, continue.
mo na lang din yung, kaya? Kaya ba? Sige, tignan natin. Sorry. Okay lang, go ate. Ayun, siguro yun nga, kung ibabalik ko yung panahon, gusto kong bumalik dun sa sa time na ano, bago ako mag-commit ng mga maling decisions sa buhay ko. Ayun. Siyempre, ayun, for example, is wrong relationship. Ayun, na parang I jump into. Ayun. And it is something na parang gusto kong ibalik. And gusto kong gawing tama yung mga decision ko sa buhay. Kasi for me, parang nakita ko naman na ano, um, parang iba pa din kasi talaga ang values mo sa buhay is, alam mo yung case mo, as bata, before sa value. Parang, when the right decision, ayun. So, yun yung sa akin na something that I want to go back to. Wow. Again. I'm very speechless dun sa mga um, speeches in a sense na parang, oh, ang ganda kasi. Kaya, um, o nga no, yung mga yan, sana na-share natin sila, mas naging okay tayo sa mga decisions natin. Ano yun eh, no? Nasa huli talaga yung pagsisisi. But there are, we, while we're still living, no, may mga chances pa tayo. But this time, since we know all of those things, let's learn from it. 'Di ba? Pwede naman yung ganun. Yes. Sige po. Next slide po. Ayan, continuing, pwede po pabasa. Ate April. Yan, sige. Yan. So, the rich man shouted, Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. But Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime you had everything you wanted and Lazarus had nothing. Sige po, next slide. Continue. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. So, from there, you missed that chance. So, ngayon na ito na pumapasok na yun, too late. Kasi sinabi na dito ni Abraham, no, sa previous verse na, you had everything you wanted, sabi ni Abraham dun sa rich man. Si Lazarus, wala siya. Kaya nga ngayon, di ba, nagsasuffer nga sila. Kasi, may mga choices talaga tayo in life na alam natin na magsasuffer tayo in the end. Pero that suffering, hindi yan maglalast long kung talagang alam mo, may relationship tayo kay Jesus. Kasi, siguro parang it's a new thing for me na lang na parang new discovery yung mga ganyan na minsan yung mga challenges na yun, I don't see it as a suffering, but I see it na this is going to make me develop a skill or may matututunan ako in the end kasi ito yung path na kinuha ko. Yan. Meron ba kayong pwedeng din, ma-relate din dun sa passage na to? Ako siguro, ayun, parang yung nabasa ko kasi yung about dun sa rich man. Parang, siya mayaman siya. And siguro parang as mayaman, tapos hindi parang nabanggit dun kasi na parang, gumawa siya ng masama.
'Di ba? Parang nasabi lang naman mayaman siya. Pero parang for me parang it's something na pero napunta siya sa hell. Eh wala naman nabanggit doon na pumatay siya, nandaya siya, and all, blah, blah, blah. And for me, it strikes me kasi mayaman lang siya, 'di ba? Pero bakit gano'n? Kumbaga parang tayo in our ano ngayon, in our generation ngayon, si Hitler gano'n. Parang mo masabi na deserve mo yung place of torment. Pero dito parang it ang sa akin parang nagrema siya sa akin because um hell is not ano kumbaga parang hindi siya para sa mga tao lang na kriminal na sobrang lala ng mga kasi this person hindi siya who sinasabi dito, it's not about, 'di ba, parang good works nga. But siguro this man many times parang um, reach out sa kanya. So, he let it parang slip by of parang ay sorry ma-advance ako. Yun, para kasi doon parang sabi niya nga parang 'di ba yung kung pwede lang na may mag-share doon sa family niya. Kasi nga parang it is something siguro na parang wala dun sa family nila, yung faith kay Jesus. And sa akin parang sobrang ano siya parang wow, oo nga no, mayaman siya, hindi man nabanggit na makasalanan siya, but still, 'di ba, parang still napunta siya sa hell, ganun. So parang hindi natin talaga malalaman yung parang hindi natin sa hindi malalaman. Pero for them, as someone na sobrang yaman, parang siguro andun yung feeling niya na hindi ko kailangan ng Lord kasi meron akong lahat. Ayun. So parang tapos nagulat siya na na parang after nung buhay niya, sa hell pala siya mapupunta. Ayun. Yun yung take away ko dito sa part na to. Gandang point yun, no? Na parang, yun nga, hindi natin alam kung ano yung reason kung bakit siya napunta dun sa hell. No? In torment siya just because he's rich. So, hindi naman din na-share kung bakit nga. Pero, baka nga din umabot sa point na parang, I already have everything. Kaya, hindi ko na kailangan si Jesus. I don't need him to save my life. Because I'm good. Yung mga gano'n. Minsan kasi may, kampante na talaga yung ibang tao. No? Sige. Ate April, ikaw, may share ka. Ako siguro, yung sinabi, yun nga, yung parang parang na-realize ko lang, sinabi ni Han. Kasi diba sabi din ng pastor is, ito parang hindi naman din nasabi yung tungkol dun sa, kung ano yung ginawa ng rich man. Diba? Pero dito sa, uh, verse 26, parang, diba sinabi na no one can cross over from here to you. And no one can cross over to us from there. So parang alam mo yun, parang siguro during that time na nandun yung rich man. Kasi parang it's not about the richness no rich man, di ba? Parang pinapakita dito is yung, like yung sinabi ni Handy kanina, parang, ano yun, possible na merong nag-reach out sa kanya. Pero since parang, alam mo yun, comfortable siya dito nung nabubuhay siya. So parang hindi niya possible na disregard niya. Pero yun nga, parang yung nasabi ni Pastor is yung si Jesus or si God kasi 'di ba he's after our heart, hindi dun sa natin. So alam mo yun, parang it's not the richness of the rich man, but yung um, after dun sa heart natin si Lord talaga. So, kaya ito parang parang ang niya na, siya, realization na but while we're still here, ano yung, natin, how's our heart, di ba? Parang, are we after dun sa, kumbaga tayo as, siguro young adults, no? Ano ba yung parang natin? Parang ito lang yung sa akin, no, is ano yung, ano ba yung chine-chase natin ngayon? Is it
yung money, or is it yung comfort na here na dito sa sa mundo? Yun. Kumbaga parang kasi parang we're occupied with work, we're occupied with yung mga parang ano ba yung gusto natin. Pero ano ba talaga yung gusto ni Lord? So parang yun lang sa akin. Kasi dito parang yun yung na nag sa akin na na nung sinabi din ni Pastor yun, kumbaga are we really after dun sa heart ni Lord? Yan. Yun, no? Ang ganda nun, ate. Na, tama. No, actually, na-remind nga din ako doon na, o nga, ano bang, what are we chasing in this life as a young adult, no? Aside from bills, kasi alam natin responsibility, isa yan sa mga responsibilities natin ng bills, no? Kaya, one of the reasons why we're working hard, why we're working is because of our responsibilities din sa family, ayan, di ba? But, let's be reminded na why are we doing this, 'di ba? It's all because of the glory of for our God, 'di ba? It's all for his glory naman tong mga to. Kaya tama na he looks into each and everyone's heart. Yan. So sabi dito sa 'di ba? Luke sa verse 26, no one can cross over to you from here and no one can cross over to us from there. So sige po, next slide po tayo. Ayan. So it's not a two-way street. So, hindi ka pwedeng pumunta, hindi tayo pwedeng magbalikan. 'Di ba? Kaya, once you're there, you're there. Kaya, let's time to reflect na rin, no? Sige po. Next verse po, next slide po tayo. Ayan. Sige. Ayan. Ako na lang magbasa nito. Then the rich man said, please, Father Abraham, at least send him to my father's home for I have 5 brothers and want him to warn them so they don't end up in this place of torment. But Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. Alam mo yung actually yung last line na yan. Medyo natawa ako, parang medyo sarcastic yung dating sa akin. Parang your brothers can read what they wrote. Kasi tama nga naman na nag-iwan naman na sila ng pwede niyong basahin. And that's the Bible. 'Di ba? So, kung diyan pa lang hindi nila nabasa, nandiyan na nga. Alam mo yun, may iba tayong mga ganun, mga taken for granted yung mga ibang situation minsan, yung mga ibang gamit minsan na sana pala na tinignan natin to, sana pala hinanap natin to, sana pala binasa natin to. No? Sige po, next slide po tayo. Nandito sa 30 to 31, the rich man replied, no, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even if someone raises from the dead. Ayun, sige. Ate April and Ate Hani. Ako, siguro parang take away ko dito, which is sobrang totoo. Kasi parang naalala ko yung time ni Jesus, di ba parang, marami niyang di ba? Pero, it doesn't mean na lahat ng tao agad naniniwala. Diba? And palagi yung mga Pharisees, diba? Parang sila yung palagi parang skeptical kay Jesus. Ayun. And sabi nga dito parang, but Abraham, they won't even persuaded, even if someone rises. Sorry, Chape po.
Ate Honey. Ate, sorry. Ate April po muna, sorry. Ayan. Sige, Ate Sorry. Honey, parang ano na lang, pa-type na lang nung, pa-type na lang nung sa'yo. Yan, tapos babasahin na lang din namin mamaya. Sige po, Ate April, ikaw. Ate, naka-mute. Ayan. Sorry. Yan. So, ako siguro yung take ko dito is, yun nga, parang, ano, katulad ng, they cannot parang yun, yung, hindi sila pwede pumunta doon from, heaven to hell, ganun, and the other way around. Pero ito, di ba, parang, kumbaga, ito yung sinabi na nung rich man na, papuntahin yung, someone from the dead para i-persuade yung mga kapatid niya. Diba? Parang sa akin, parang to, kumbaga parang kahit na anong gawin mo, kumbaga parang kung yung nabubuhay nga, hindi sila nakinig. Diba? Parang siguro ito yung sinasabi ni Hani na during nung time ni Jesus, na kasama nila si Jesus. Nung um, yung sa Pharisees na sila, nag, nag, nagdududa sila kay Jesus, di ba? So, parang gano'n na kahit bumalik si Jesus, parang hindi pa din sila maniniwala. I mean, nung time na kasama nga nila si Jesus, nagdududa sila, what more, yung kumbaga, parang kung nabuhay siya, gano'n, di ba? Parang wala ding mangyayari kasi iba, parang noon nga time na yung nakasama nila, hindi sila naniwala. So, parang gano'n na, ah, hindi din sila mapo-persuade kahit bumalik si Jesus. Parang ganun dito sa rich man, no? Doon sa Pharisees sa Pharisees ng time na yun. So parang, lang, ayun. So parang, yun yung sa akin na, they have the Bible na, 'di ba? Going back doon sa previous verse, they have the Bible naman na mag-aano sa kanila that they can read na enough na. So, they don't need na parang So, kumbaga, yung Bible is enough for them para ma-persuade sila. Pero, ayun nga. So, yun lang yung sa akin. Yeah, tama, no? Andiyan na nga, yun nga sometimes we do that na we take everything for granted. Na, actually nakikita ko to sa mga Korean novela, yung parang pag nagkasakit na yung nanay, nagkasakit na yung tatay, sa hospital scene, parang, sana nakinig ako sa'yo, sana na ganito, ganyan. 'Di ba? May mga ganun talaga. So, um, wala na. Ito na yung no second chances na to. Kasi once you're there na nga. You're placed there. Sige po, next slide po tayo. Ayan. God does not allow the dead to return to this world. So, no return, no exchange. Ano tayo? Wala tayong kontrata na. Di ba minsan sa Shopee may ganun, di ba? Pa-return, ganyan. Pag no video, no return, ganyan, no? No refund, yung mga ganyan. So, dito, hindi na. Kita ni God lahat. Hindi niya kailangan ng evidence kasi siya alam niya na. So, once you're gone, you're gone. Wala na pwedeng bumalik. Sige po, next slide po tayo. So, being said that, no, na hindi na tayo, no return, no exchange. Let's do this, no? Let's repent before it's too late. And let's share, of course, before it's too late. Because this is the purpose why we are here in this world. We have to share His word to other people. Mahirap sa una, yun nga, actually sa cell namin, sabi nga ni Ate Susie, na mahirap nga talaga sa una. Hindi siya agad matatopic. Pero, hanggang kailan ba natin ipopostpone ito? And we are part of the Great Commission, nga sabi nga ni Pastor. So, we have to do our part. So, may last question lang ako. Pero, we don't
necessarily have to um answer this ngayon. Answer it within yourself. It's between you and God. Sige po, pa-flash po ng last question po natin. Yan. What should you do before it's too late? Ayan. Sige po, last slide. Yan po, iwan ko lang din tong verses na to. John 12:36. Put your trust in the light while there is still time. Then you will become children of the light. And Hebrews 9:27. And just as each person is destined to die once and after that judgment comes judgment, sorry. Ayan. Sige po. May I call on lang po kay Pastor Sharon to close to close. Before po tayo mag-close, ayan po yung offering po natin. Yan. And it will be yung GCash, Paymaya, and yung BDO po natin, the bank details will be flashed on the screen. Yeah, let's close in prayer. We thank you, Lord God, for tonight. We thank you, Lord God, for the life you've given us. We thank you, Lord Jesus, for giving your life for every one of us, for saving us, for dying on the cross to save us, Lord, and giving us salvation, Lord, hindi lang para sa amin, kundi sa aming pamilya. We praise you and we glorify you for how great is your love for us. We thank you, oh God. We thank you. And we just pray, Panginoon, na hindi lang kami ang maka-enjoy ng love mo, Panginoon, ng salvation na inoffer mo sa aming lahat. But Lord, help us, Lord, na we will be able to share this love that you've given us, Lord, sa maraming pang tao, especially to our family. Bago mahuli po ang lahat, Panginoon, help us, Lord, na kumilos po kami kung ano po ang dapat namin gawin, Panginoon. Tulungan niyo po kami that we will be able, Lord God, to share your word, Lord, to our family. We will win them, Lord God, for you, Jesus. And Father, give us that words, Lord God. Give us that boldness, Panginoon, as we share your word. And we just continue, Lord God, to declare, Panginoon, at your Holy Spirit will move in us, Panginoon. Every time we will open our mouth, Lord, every time, Lord, na kami po ay gagamitin mo, Panginoon, para sa ibang tao to share your word, Lord God. I just pray, Lord, that your mighty presence, mighty power, Lord, will move in each one of us. We praise you, Jesus, because we know, Lord, na kahit hindi po kami worthy, oh God, to be instrument, Panginoon, of your love. But Lord, we thank you. We thank you, Lord God, because Lord, we know that you can use us, Panginoon, for your kingdom. And we just pray, Panginoon, salvation for everyone, for our family, Panginoon. And I pray, Lord, that you, even now, Panginoon, we're lifting them up to you. Move powerfully, move mightily, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God, for this wonderful reminder, Lord, na ang bawat isa po sa amin ay dapat maging handa, Panginoon, habang kami po ay may oras pa. Lord, help us to do what we are supposed to do, Panginoon. And para hindi po kami manghihinayang, hindi po kami magsisisi sa bandang huli, Panginoon. So Lord, we pray, oh God, that you empower us with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And as we end this session, Panginoon, may your presence just go with us. May your power and the power of the Holy Spirit, Panginoon, move continuously, Lord, in our lives. Thank you, Jesus, for your presence, Lord, sa amin, even online. We know, Lord God, na marami pong natutunan ang bawat isa sa amin. Even, Lord, yung mga nakikinig sa amin ngayon, we know, Lord Jesus, that you are moving, Lord God, into our lives, into their lives, Jesus, and Lord, into our family. We declare, Lord, salvation in Jesus' name, into our loved ones, into our
our friends, Panginoon, into those people you have entrusted us. Thank you, and we glorify you, Jesus. We bless your name, Lord, and I speak blessing also for each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan po. Thank you so much po for listening. Ayan. See you Sunday po.